Ang psychology sa likod ng pagiging isang hitman ay kombinasyon ng mga psychological traits, motivations, at societal factors. Meron din ilang key points na sinasabing nagko-contribute sa development ng mindset ng isang hitman. Marami sa kanila ang nagpapakita ng mga katangiang kaugnay ng psychopathy, tulad ng lack of empathy, impulsivity, at superficial charm. Ang mga katangiang ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng walang pakundangang pag-ugali at pag-disregard sa suffering ng iba na kanilang idinudulot. Ang pangunahing motivation ng maraming hitman ay pang-ekonomiya dahil nais nilang ma-minimize ang risk at maximize ang profit. Maaari itong magdulot ng detached emotion sa kanilang mga hakbang o plano. Madalas nakararanas ang mga hitman ng emotional numbness at moral disconnection na nagpapahintulot sa kanila na isagawa ang karahasan na walang nararamdamang internal resistance. Maaari itong resulta ng ilang taong exposure sa threat, neglect, at silence. Sila rin ay may manipulative behavior gamit ang flattery at wit upang linlangin ang iba para sa sariling kapakinabangan. Maaari itong magdulot ng deceitful actions at disregard sa mga social norms. Ang media portrayals sa mga hitmen ay nagro-romanticize sa kanilang lifestyle at humuhubog sa public misconceptions tungkol sa kanilang violence at criminality. Ang pag-unawa sa kanilang mga motivations at backgrounds ay maaaring maglinaw sa masalimuot na ugnayan sa pagitan ng psychopathy at violent behaviors. Ang pag-unawa sa psychology sa likod ng mga hitman ay maaaring magbigay ng pananaw sa isip ng mga individuals. Maaari rin itong makatulong sa pag-address sa mga ethical implications ng mga taong umuupa para pumatay ng kapwa at ang mga implikasyon sa panlipunan ng ganitong nakakatakot na propesyon. Alamin natin ang mga krimen ng isang dating pulis na sinasabing isa na ngayong notorious hitman. Isang katawan ng isang batang babae ang natagpuan sa tapat ng Bahati Primary School na nasa Makadara Sub-County noong umaga ng October 2022, 2024. Isa pang bangkay ng babae ang natagpuan sa 6th Avenue Parklands. Ang dalawang bangkay ay natagpuan sa loob ng Nairobi City County na pinakamalaking syudad at kapital ng bansang Kenya. Putol naman ang mga kamay ng isang babae na natagpuang wala ng buhay sa kaparehong araw sa Kiumbi, Machakos na mahigit 47 kilometers lamang ang layo sa Nairobi City. Ang insidente ay agad na nai-report sa Jogo Road Police Station. Kinabukasan October 23, natagpuan sa 5-Star Road na nasa southeastern part ng Nairobi County ang dalawang putol na mga kamay ng pangatlong babae. Dinala ang tatlong bangkay sa Nairobi City Mortuary para sumailalim sa post-mortem examination. Ito ay sinagawa ng senior government pathologist na si Johansen Odor noong October 25. Makalipas ang 4 na oras matapos ang autopsies, nagsagawa ng press conference ang Directorate of Criminal Investigations Homicide Director, Martin Yabuto, para isiwalat ang cause of death ng tatlong babae at ang kanilang pagkakakilanlan. Ang 38 years old na kinilalang si Waris Dahabo Daud Said ay namatay dahil sa tinamong injury nito sa leg na halos pumutol sa kanyang ulo, putol din ang magkabilang kamay ng gina. Ang babaeng anak naman nitong kinilalang si Nusayba Abdi Muhammad ay namatay dahil sa smothering o ang pagtakip sa bibig at ilong hanggang sa mawalan ng buhay. Meron din umanong senyales na ang bata ay pinagsamantalahan bago patayin. At ang huling biktima ay ang 22 years old na pamangkin ni Waris na si Amina Abdirashid Dahir ay nagtamo ng ilang saksak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang tatlong babaeng biktima ay sinasabing pinahirapan bago sila pinatay. Ang mga ito rin ay nagtamo ng multiple injuries at meron parte ng kanilang katawan ang sinasabing binalatan. Ang mga CCTV footage ng mga huling sandali ng mga biktima ang ginamit ng mga detectives para pagtagni-tagniin ang mga detalye ng krimen. Nakuha rin ng mga pulis ang video sa isang apartment sa Eastleigh kung saan nakatira ang mga biktima. Ang Eastleigh ay isang mixed-use neighborhood sa Nairobi na located sa east ng Central Business District ng syudad at kilala sa kanyang business prowess. Makikita sa naturang video sina Amina at na si Iba na sumakay sa elevator, eksaktong 12:53 ng tanghali. Maririnig din sa audio ng naturang video ang pagbanggit ng batang babae sa pangalang Hashim. Ilang minuto ang nakalipas, isang Nissan Note na sasakyan ang dumating kung saan sumakay ang dalawang biktima sa kaumalis. Kinabukasan, bandang 4:30 ng umaga,
muling namataan ang naturang sasakyan sa Parkland na 6 kilometers lamang ang layo sa Eastleigh. Nakitang merong nahulog mula dito bago ito nagmamadaling nag-U-turn at umalis. Makalipas ang ilang oras, dito na natagpuan ng mga residente ang wala ng buhay na katawan ni Amina Abdi Rashid. Ang sasakyan ay natagpuang abandonado sa Wakulima Market sa Nairobi. Agad na dinala sa Directorate of Criminal Investigations ang sasakyan para sa forensic examination. Ang driver ay kalaunang na-trace sa Ijara na malapit sa Kenya-Somalia border. Sinuri din ng mga pulis ang CCTV at payment records sa petrol station kung saan huli nitong pinagasolinahan ang inabandonang Nissan Note na sasakyan. Humingi din ng tulong si Vocal Africa Director General Hassan Khalid sa publiko, particularly sa Eastleigh community, na makipag-ugnayan ang sinumang merong nalalaman tungkol sa krimen. Hinikayat din nito ang mga tao na huwag matakot na magsalita para mabigyan ng katarungan ang mga biktima at nangakong poprotektahan ang sinumang magbibigay ng impormasyon. Noong October 31, 2024, natagpuan ng mga otoridad ang luto at putol-putol na katawan ng isang babae na nakasilid sa loob ng isang itim na plastic bag sa entrance ng Langata Cemetery. Mabusising sinuri ng mga opisyal ang paligid kung saan natagpuan ang plastic bag. Doon nila natagpuan ang resibo ng isang supermarket receipt na ginamit ng mga pulis bilang critical lead sa kaso. Ang naturang resibo ay nakatulong sa mga Nairobi police para masolve ang puzzle ng severely mutilated body na natagpuan sa naturang sementeryo. Ang resibo ay natuntong galing sa Quick Mart supermarket sa Lavington na 16 kilometers ang layo sa lugar kung saan natagpuan ang biktima. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa management ng naturang business para makita ang kanilang CCTV sa oras at araw na nakasaad sa naturang dokumento. Isang CCTV footage ang nakakaptured sa isang ginang habang ito ay nagsa-shopping. Ito rin ay nakitang nagbayad gamit ang kanyang M-Pesa o ang mobile payment system ng bansang Kenya. Matapos magbayad, nakita rin sa naturang footage ang pagkuha nito ng resibo at paglalagay nito sa kanyang wallet. Sa tulong ng digital forensics, nakuha nila ang transaction details, ganun na rin ang mobile number na ginamit ng ginang para bayaran ang kanyang mga pinamili. Nakatulong ito para malaman ang katauhan ng biktima. Ito ay kinilalang ang 26 years old na si Deka Abdino Orgoran. Nang nakipag-ugnayan ang mga detective sa kanyang pamilya, nagawa nilang agad na kilalanin ang bangkay at ang babae sa CCTV ay si Deka. Ang pamilyang labis na nag-aalala dahil sa hindi maipaliwanag na pagkawala ng babae, ay mas lalong nanlumo ng malaman ang kanyang malagim na sinapit. Pagkatapos makilala ang biktima, mas pinalakas ng mga detective ang isinasagawa nilang investigasyon. Napag-alaman din na nai-report ng pamilya ni Deka ang kanyang pagkawala noong October 24 sa California Police Station. Isa sa mga hakbang na ginawa ng mga otoridad ay ang pagre-request ng phone records ng babae. Dito nila natuklasan na si Deka ay paulit-ulit na nakikipag-ugnayan sa isang numero. Sa patuloy na investigasyon ang naturang mobile number ay napag-alamang pagmamay-ari ni Hashim Dagan Mohamed. Ito ay sinasabing romantically involved kay Deka. Simula pa ng January 2024, pareho din silang naninirahan sa Eastleigh Estate. Pumunta rin ang ginang sa Lavington para makipagkita sa lalaki. Nalaman ding ang dalawa ay nag-check-in sa isang short stay room. Dito na naging prime suspect sa kaso ang lalaki. Ang koneksyon na ito ang nagdala sa kanila sa isang apartment sa Lavington, kung saan di umano iginugol ni Deka ang kanyang huling mga oras kasama si Hashim. Natagpuan ng mga pulis ang ilang personal belongings ng ginang nang sinuri ang naturang silid tulad ng kanyang sapatos at handbag. Nakita rin sa silid ang isang panga o isang itak na pinaniniwala ang ginamit ng lalaki para isagawa ang krimen. Isang CCTV footage din noong October 31 ang nakalap ng mga opisyal. Makikita sa naturang video ang paglabas ni Hashim sa apartment na merong dalang dalawang bag. Pinaghihinalaan na ang laman nito ay ang wala ng buhay na katawan ng babae. Naniniwala rin ang mga detectives na gumamit ng chemical ang killer para maingat na matanggal ang laman nito sa kanyang mga buto. Ang motive din sa likod ng krimen ay hindi pa malinaw sa mga opisyal sa kabila ng mga natagpuang evidence. Nagsagawa rin ng background check ang mga pulis sa kanilang primary suspect. Si Hashim Dagan Mohamed ay pinanganak sa Ethiopia. Ito ay nanirahan kasama ang amang si Muhammad Khalif sa Five Godi na isang syudad sa Somali region na nasa southeastern part ng bansang Ethiopia.
Ito ay nag-aral din ng primary at secondary education sa Ethiopia sa mga taong 2006 hanggang 2010. Matapos ang secondary school education, ito ay na-recruit para sumali sa Yehedic Command o Ethiopian Army. Ang lalaki ay umalis sa army sa hindi malinaw na circumstances. Natuklasan ng mga investigador na si Hashim ay naging isang regional police officer sa Ethiopia bago ito naaresto at nakulong dahil sa pagpaslang nito sa kanyang asawa. Ang mga nakalap na impormasyon ay mas nagbigay kilabot sa kaso. Nang nakalaya si Hashim, ito ay lumipat sa Kenya at nagsimula ng kanyang sariling taxi business sa Eastleigh and Parklands. Nakapagtrabaho din ito bilang driver sa iba't ibang paaralan sa Eastleigh at maayos na nakikihalubilo sa lokal na komunidad. Sinasabing ang murder ni Decca ay hindi ang unang kasong na-link sa pangalan ni Hashim. Ito ay naikonekta din ng mga pulis sa murders ng 3 babaeng natagpuan noong October 2022, 2024 sa tulong na rin ng mga CCTV footage na nakalap ng mga otoridad. Ang mga biktima ay kinilalang sina Amina Abdirashid, ang ina nitong si Waris Dahabo Daud, at ang pamangkin nitong babae na si Nusayba Abdi Muhang. Ang possible connection nito sa iba pang murders ay nagpapahiwatig ng kanyang nakakabahalang pattern of violence. Sinimulan ding hanapin ng mga otoridad ang lalaki. Noong October 24, 2024, naganap ang isang demonstration sa Eastleigh tungkol sa pagkamatay ng mga babae. Nakuha rin ng kaso ang public interest dahil na rin sa tumataas na numero ng femicide cases sa bansa. Ito ay ang intentional murder na tumatarget sa mga kababaihan exclusively. Dahil na rin sa dating propesyon nito, na natiling mailap si Hashim, ito ay palipat-lipat sa Eastleigh at Lavington. Minsan din itong lumabas ng bansa at bumalik sa Ethiopia upang makaiwas sa pagkakahuli. Ang paghahanap kay Hashim ay nagkaroon ng critical turn nang isang informant ang nag-tip off sa mga pulis tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa lalaki ito, ay hinold up sa Eastleigh noong Linggo November 3, 2024 ng lalaking nasa CCTV na inirelease ng mga otoridad sa publiko. Dahil din sa malapit na ugnayan ng akusado sa pamilya ng namatay, ang kanyang presence sa parehong komunidad ay maaaring magdulot ng emotional distress, public outrage, maging ang public retaliatory actions. Isang surveillance footage mula noong November 2 ang nakahagip kay Hashim habang ito ay papalabas sa isang building sa Eastleigh na karaniwan niyang pinupuntahan upang maghanap ng mga pasahero ng taxi. Ang pagkakakita na ito ang nagpasimula ng mas pinaigting na paghahanap kung saan mahigpit na minomonitor ng mga investigador ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng mga forensic trail at gayon din ang digital tracking upang manarrow down ang posibleng kinaroroonan ng lalaki. Matapos ang ilang araw na pagtaka sa batas, sa wakas sumuko si Hashim nang rumesponde ang pulisya sa gusali kung saan siya nagtatago. Nang mapagtanto niyang imposible na siyang makatakas, siya ay inaresto noong umaga ng November 3, 2024. Natuklasan ng pulisya ang maraming peking dokumento ng pagkakakilanlan sa kanyang possession, kabilang ang isang counterfeit Kenyan identification card sa kanyang hideout. Naniniwala rin ang mga pulis na ang lalaki ay involved din sa extortion business sa syudad. Matapos itong maaresto si Hashim, ay dinala sa Directorate of Criminal Investigations Headquarters para sa further identification at questioning. Na-raise din ang mga katanungan kung paano siya nagkaroon ng kakayahang mag-operate nang walang nakakapansin sa loob ng mahabang panahon. Habang nasa custody ng mga pulis si Hashim, pilit pa ring inaalam ng mga pulis ang motibo sa likod ng pagpaslang nito sa kasintahang si Decca. Iniimbestigahan din nila kung may mga kasama ang lalaki na tumulong sa kanya na isakatuparan ang masalimuot na cover-up at disposal ng mga ebidensya. Isa sa mga katanungang hindi pa nasasagot ay ang kinaroroonan ng mobile phone ni Decca. Nai-report din ng pamilya ng ginang na nakatanggap sila ng tawag mula dito noong araw na nadiskubre ang wala ng buhay nitong katawan. Ayon sa mabusising investigasyon, ang landlord ng Lavington apartment ay hindi rin matagpuan ng mga pulis. Kinonsider itong isa sa mga person of interest sa brutal na kaso. Napag-alaman din na matapos mag-check out si Hashim sa naturang apartment, muling pininturahan ng may-ari ang mga kwarto at tinanggal ang anumang ebidensya ng krimen bago nawala. Ito ay sinasabing evidence na merong itong involvement o knowledge sa pangyayaring naganap. Iniimbestigahan din ng pulisya ang pahayag ng isang babaeng mailahing Somali na nagsabing siya rin ay dinukot din kasama ni Waris Dahabo Daud.
Ayon sa kanyang pahayag, siya ay nasa loob ng isang silid nang dumating ang tatlong babae na agad ding ikinulong kasama niya. Nanatili din umano sila sa naturang silid sa loob ng ilang oras. Sinabi pa nitong ang kanyang abductor ay nagdemand ng ransom para siya makalaya. Ang kanyang pamilya di umano ay nakakalap ng 1 million Kenyan shillings o mahigit 450,000 pesos. Siya ay pinalaya matapos ma-deposit ng kanyang pamilya ang pera sa isang Ethiopian bank account. Pinagpatuloy naman ng mga pulis ang mas masusing investigasyon tungkol sa claim ng babae para malaman kung ito ba ay totoong biktima o isang kasabwat. Nakipag-ugnayan na din ang mga otoridad sa Ethiopian authorities para ma-verify ang claim ng babae. Isa pang impormasyong sinabi ng babae ang nakakuha ng atensyon ng mga otoridad. Ayon dito, nakita daw niya si Hashim at si Deka na nagtatalo. Binantaan din umano ng babae si Hashim na ibubunyag nito ang pinaggagawa ng lalaki. Ang akusadong si Hashim Dagan Muhammad, alias Hashim Mohamed Khalif, ay kinasuhan ng 4 counts of murder, contrary sa Section 203 at 204 ng Penal Code Cap 63 ng Laws of Kenya. Ang Section 203 ay ang sinumang tao na may masamang hangarin na nagdulot ng pagkamatay ng ibang tao sa pamamagitan ng unlawful act or omission ay sinasabing guilty sa kasong murder. Ang mapapatunayang lumabag sa Section 203 ay mapaparusahan alinsunod na rin sa Section 204 o Punishment of Murder sa Kenyan Penal Code, kung saan sinasabing ang sinumang napatunayang guilty sa first-degree murder ay masisentensyahan ng kamatayan at life imprisonment naman sa second-degree murder. Si Hashim Dagan Muhammad ay nalilink sa pagkamatay ng 4 na babae sa Nairobi, Kenya sa pagitan ng mga araw ng October 21 hanggang 31, 2024. Ang unang count of murder na sinampa dito ay dahil sa hinihinalang pagpaslang nito sa 38 years old na si Dahabo Daud Said alias Waris sa pagitan ng gabi ng October 21 hanggang kinabukasan ng October 22 noong 2024 sa Kiumbi area na nasa Machakos County. Ang second and third count of murder naman ay sinampa dito dahil sa hinihinalang pagpaslang nito kina Amina Abdirashid Tahir, 22 years old, at Musayba Abdi Muhammad, 13 years old, noong gabi ng October 21 hanggang sa umaga ng October 22. Ang krimen ay sinasabing nangyari sa Parklands area na nasa Nairobi County. Ang pang-4 na count of murder na sinampa dito ay sinasabing nangyari noong gabi ng October 29 hanggang October 30, 2014 sa Valley Heights apartment sa Lavington area na nasa Nairobi County. Ang biktima ay kinilalang ang 26 years old na si Deka Abdi Noorgoran. Ang kaso din ay kinonsider bilang series of macabre killings sa Nairobi. Si Hashim ay naaresto noong early November 2024 at namalagi sa police custody hanggang December 24 sa kaparehong taon. Nang nag-take over ang Milimani High Court sa kaso ni Hashim, ito ay inilipat sa Nairobi Area Remand. Ang lalaki ay na-arraigned noong December 24, 2024. Humarap ang 24 years old na si Hashim Dagan Muhammad, alias Hashim Mohamed Khalif, sa isang virtual court session noong Martes, January 21, 2025, kay High Court Judge Justice Kaniki Mondo. Itinanggi nito ang pagpatay sa 4 na Eastleigh women noong October ng nakaraang taon. Ito rin ay nag-plead ng not guilty. Ayon na rin sa desisyon ni Lady Justice Diana Rachel Cavedza Mochache, pinayagan nito ang application ng prosecution na mag-undergo ang akusado sa mental assessment at inutusan na ang suspect na sumailalim sa isang psychiatric evaluation. Noong January 21, 2025, ang akusado ay napatunayang fit to stand on trial sa 4 counts of murder na sinampa dito. Noong January 21, 2025, sa tulong na rin ng kanyang abogado na si Attorney Akini Owino, si Hashim ay humiling na pagkalooban siya ng lenient bail terms kay Honorable Mr. Justice Kaniki Mondo para siya ay pansamantalang makalaya. Ilang impormasyon din ang na-highlight sa sinumiting bail application noong July 16, 2025. Tulad ng ang lalaki di umano ay merong pamilya at walang anumang katibayang sinumiti na ito ay isang flight risk. Iginiit din ng defense na ang buhay ng lalaki sa loob ng detention ay nasa panganib. Dapat din umanong payagang makapagpiyansa ang lalaki dahil tungkulin ng state na proteksyonan ang kanyang mga citizen. Ang katotohanan na siya ay nabigyan ng witness statements ay hindi nangangahulugang magkakaroon di umano ng witness interference or tampering of evidence. Kung ang mga witness din umano ay nakakaramdam ng takot, sila ay dapat ilagay sa witness protection program.
Nagsumiti rin ng sulat ang akusado sa korte noong June 3, 2025. Ayon dito, hindi di umano siya banta sa seguridad ng publiko, hindi din daw dapat nadidiktahan ng public opinion ang desisyon ng Administration of Justice. Ang opinyon ng publiko ay kadalasan di umanong puno ng maling impormasyon at baluktot na pananaw sa katarungan. Inutusan ni Justice Quimondo, ang Office of the Director of Public Prosecutions, na ihain sa depensa ang isang affidavit na tutol sa piyansa sa loob ng isang linggo, bago mag-February 11, 2025, at idinagdag na malaya ang defense team na tumugon sa Director of Public Prosecutions hinggil dito. Naghain naman ng affidavit ang prosecution para sa pagtutol sa bail application ni Hashim. Ang pangunahing layunin ng piyansa ay para matiyak ang pagdalo ng akusado sa paglilitis. Kaya't ang pag-aalala ng prosecution ay isang konsiderasyong hindi dapat ipagsawalang bahala. Mariin ding tinututulan ng Directorate of Criminal Investigations Officer ang bail application na sinumiti ni Hashim Dagan Mohamed. Sinasabing merong mataas na posibilidad na ang akusado ay makialam sa mga testigo dahil kilala niya halos lahat ng mga civilian witnesses, gaya ng asawa ng namatay, katrabaho ng namatay, employer ng akusado, at driver ng taxi, na may kaugnayan sa 4 na biktima at sa kanilang mga katrabaho. Ayon sa prosecution submissions, bagaman ang Article 49-1 ng Kenyan Constitution ay nagbibigay sa akusado ng karapatan sa piyansa o bond, ang karapatang ito ay hindi naman absolute. Kapag mayroong mga matibay na dahilan, ang karapatang ito ay maaaring malimitahan. Nakasaad din sa March 2015 Bail and Bond Policy Guidelines, ang comprehensive enumeration ng mga compelling reason para mag-grant o ma-deny ang naturang application. Ayon sa guidelines sa paragraph 4.26, kailangang masatisfy ng prosecution ang korte kung bakit dapat ma-deny ang bail application ni Hashim. Dagdag pa rito, dapat tandaan na isa sa mga objectives ng mga guidelines ay para tiyakin na ang mga karapatan ng mga akusado ay nakabalanse sa public interest na kinabibilangan ng mga karapatan ng mga biktima. Merong 3 compelling reasons na ni-raised ang prosecution na nakasaad sa sworn affidavit ng investigating officer na magsisilbing mabigat na evidence para hindi ito mapayagang makapagpiyansa. Una, ang akusado ay posibleng tumakas dahil ito ay may hawak na Somalian passport sa pangalang Hashim Mohamed Khalif na inisyu noong February 21, 2022 at Kenya Identification Card na inisyu ng Ministry of Interior and National Administration noong June 15, 2023 sa pangalang Hashim Dagan Mohamed. Alam din umano nito kung paano makalabas ng bansa dahil sa kanyang madalas na pagtatravel. Wala din itong permanenteng tirahan sa Kenya. Kaya sinasabing malaki ang posibilidad na siya ay tumakas at maglaho dahil siya ay may 2 nasyonalidad sa magkaibang pangalan. Pangalawa, ang akusado ay may mataas na posibilidad na makialam sa mga witnesses. Dahil si Hashim ay nabigyan ng kopya ng witness statements, sa makatuwid alam na nito ang identity ng mga prosecution witnesses. At ang pangatlo ay ang panganib ng public tension at sariling seguridad ng nasasakdal. Dahil si Hashim ay hindi stranger sa kanyang mga biktima, ang kanyang kaligtasan ay hindi rin masisigurado. Nag-relay din sila sa sworn affidavit ni Sergeant Mohamed Hassan noong January 28, 2025. Ito ang investigating officer sa murder cases ni Hashim. Ayon dito, ang akusado ay kilala ng kanyang biktima na magkakapit-bahay lamang sa Garissa, Bula, Tawakal. Noong 2023, sinasabing ang pamilya ng akusado at si Dahabo Daudset, alias Waris, ay parehong lumipat sa Eastleigh Estate na nasa Nairobi. Madalas din umanong inuutusan ng biktima si Hashim at ginagamit nito ang Nissan Note na sasakyan ng biktima. Ang mga hinihinalang una, pangalawa at pangatlong biktima ng lalaki ay kapitbahay lamang niya sa Garissa, Bula, Tawakal, habang ang panghuli nitong biktima ay sinasabing romantically related sa kanya na nakatira sa rin Eastleigh. Merong ilang rason kung bakit ang isang bail application ay maaaring ma-deny na kailangan nilang i-consider na malinaw na nakasaad sa Kenya Judiciary's Bail and Bond Policy Guidelines. Ang exception ng karapatan ng isang akusado sa bail application ay nakasaad sa Section 123A ng Criminal Procedure Code. Applicable dito ang ilang circumstances, tulad ng ang akusado ay malamang na ilagay sa panganib ang kaligtasan ng mga biktima, individual at ng national security. Isa rin sa mga tinitignan ng korte ay ang seriousness ng charges o offenses na ginawa ng akusado, maging ang kaakibat nitong punishment kapag napatunayang guilty.
dininig ang bail application ni Hashim noong September 2023, 2025. Ang Office of the Director of Public Prosecutions ay nag-provide ng cogent evidence at hindi lamang mga allegations. Si Hashim ay maaring mag-reach out sa mga potential witnesses. Dapat di umanong mabigyan muna ng pagkakataon ang mga ito na mag-testify muna sa korte. Ang posibleng aksyon ng lalaki ay maaring magdulot ng genuine fear at anxiety sa mga potential witnesses. Ang mga hinaing evidence ay nararapat di umanong i-consider ng hukom para ma-deny ang bail application ni Hashim. Ayon pa sa history at background na nakasaad sa bail assessment report nito na sinumiti noong April 28, 2025, ang lalaki ay pinanganak at nag-aral sa Ethiopia. Ito din ay nagtrabaho sa bansang Turkey bago pumunta sa Somalia at namalagi sa Kenya. Ang bail determination ay dapat tumimbang sa mga karapatan ng akusado at interest of justice habang tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga biktima at mga witnesses. Upang makamit ang balanse sa kasong ito, mula sa mga pleadings at submissions, dapat ang agarang pagprotekta sa mga crucial at vulnerable witnesses para sila makapag-testify muna. Ang bail at bond ay dapat ding i-reconsider at ang trial ay dapat mapabilis. Sa huli, isinaalang-alang na ang akusado ay isang foreigner na merong Ethiopian nationality at may malalim na ugnayan sa isang karatig bansa. Kailangan di umanong timbangin ng hukuman ang scales of liberty laban sa pangangailangang siguraduhin na makamit ng mga biktima ang katarungan. Ang bail and bond application ni Hashim ay na-deny para proteksyonan ang pamilya ng mga biktima na ayon sa bail report ay nakakaramdam ng takot para sa kanilang mga buhay kung si Hashim ay mapapayagang pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kanyang kaso. Ang ruling ay dineliver at pinirmahan ni Lady Justice Muigai ng Court of Criminal Division sa Nairobi noong July 31, 2025. Lumabas ang bagong detalye tungkol sa pagpatay sa 3 kababaihan sa Eastleigh matapos aminin ng pangunahing suspect na si Hashim Dagan ang kanyang mga ginawa. Ayon sa mga detectives, ang lalaki ay umamin na sa involvement nito sa mga krimen. Siya di umano ay inupahan para patayin si Waris Daud dahil sa posibleng involvement nito sa isang love triangle. Sina Amina Abdi at Nusaiba Abdi ay sinasabing mga nadamay lamang. Inamin din ng lalaki na meron din umano siyang mga kasama na hindi pa rin nahuli ng mga otoridad. Pinaslang naman nito ang nobya dahil nalaman nito ang involvement niya sa 3 murder cases sa Eastleigh. Mag-isa lamang din umano niyang pinatay si Deca Abdi Noor, saka ito pinagputol-putol bago itapon sa Langata Cemetery. Sinamahan pa ni Hashim ang mga detective sa Langata Cemetery para hanapin ang iba pang nawawalang parte ng katawan ni Deca. Ayon pa dito, tinapon niya sa iba't ibang parte ng naturang sementeryo ang pira-piraso nitong katawan. Ayon sa mga pulis, ilang parte ng katawan nito, tulad ng kamay at hita, ay hindi pa rin natatagpuan. Naniniwala ang mga pulis na ang mga ito ay kinain na ng mga wild animals na naninirahan sa katabi nitong Nairobi National Park. Ang paghahanap sa iba pang parte ng katawan ng ginang ay nagtapos noong November 22, 2024. Inalam din ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng krimen na nagsasabing nagbayad ng 1 million Kenyan shilling o 457,000 pesos sa lalaki para paslangin si Waris Dahabo Daodsay. Nanatili si Hashim sa kustodya ng pulis hanggang December 2, 2024 kung kailan siya nakatakdang humarap sa hukuman. Nahaharap siya sa gruesome murder charges ng 4 na katao. Inutusan ni Lady Justice Muigai noong Martes, February 11, 2025 na si Hashim Dagan Muhammad alias Hashim Mohammed Khalif na manatili sa Nairobi remand hanggang March 4, 2025. Sa pagdinig ng kaso ni Hashim, nagpresent naman si Corporal Lawrence Kamau ng isang video na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ang opisyal na nagpatotoo na noong 7:48 ng gabi, noong October 21, 2024, isang babae na nakasuot ng itim ang nakuhang pumasok sa elevator sa isang gusali sa Eastleigh. Ilang minuto ang lumipas, siya ay nakita na lumabas at pumasok sa isang nakaparadang sasakyan na agad ding umalis. Kinagabihan, ang parehong sasakyan ay muling na-capture sa CCTV sa Total Energies, Athi River, kung saan ito ay nagpakarga ng gasolina bandang 11:50 ng gabi. Ito ay bumalik sa gusali ng Eastleigh bandang hating gabi, kung saan 2 babae ang nakita na lumabas ng gusali at sa huli ay pumasok sa sasakyan bandang 1:00 ng madaling araw, saka umalis.
Muling nakita ang parehong sasakyan sa Valley View Apartments sa Parklands noong October 22, 2024, kasama ang dalawang individual, isang lalaki na nakasuot ng puting kamiseta at itim na pantalon, kasama ang isang babae na nakasuot ng asul na kasuotan, papunta sa kaliwang bahagi ng view ng kamera. Ilang minuto ang lumipas, muling nag-appear ang lalaki sa footage na mag-isang umaalis. Isa pang CCTV footage ang sinumiti sa korte, nakuha naman sa 6th Avenue Parklands. Sa ganap na 4:36 ng umaga, nakita ang sasakyan na nakaparada malapit sa isang apartment, at bandang 4:46 ng kaparehong umaga, inatrasan nito ang isang bag na pinaghihinalaan ni Officer Kamau, na naglalaman ng bangkay ng isang tao. Pinatutuhanan naman ng forensic examination ang hinala ni Officer Kamau, dahil nakakuha ng human blood sa naturang scene. Habang dinidinig ang kaso ni Hashim, patuloy pa rin ang investigation para makakalap ng mga karagdagang evidence na mag-ugnay sa lalaki sa mga pagpatay. Ang kaso ay nakatawag ng intense public attention dahil sa gruesome nature ng mga krimen at dahil na rin sa multiple locations kung saan sinasabing naganap ang mga ito. Sinimulan dinggin ang kaso ni Hashim Dagan Muhammad noong December 3, 2025. Ang prosekusyon na pinamumunuan ni Senior Assistant Director of Public Prosecutions, Gikoy Jichi, ay nagsabi na binalingan ng akusado ang kanyang kasintahang si Deka, at brutal itong pinatay para itago ang evidence ng kanyang previous murders. Narinig din ng korte na matapos patayin si Deka, pinakuluan ni Hashim ang mga bahagi ng katawan nito, inilagay sa isang itim na waste paper bag, at kalaunan ay tinapon ang kanyang mga labi sa iba't ibang parte ng Langata Cemetery. Noong October 29, 2024, nakita naman sa CCTV si Deka sa Valley Heights Apartments sa Lavington, bandang 9 ng umaga, suot ang isang kulay maroon na abaya, at palabas ng kanyang apartment at patungo sa lugar ng elevator. Noong October 31, 2024, nakita naman sa CCTV si Hashim na nakasuot ng black long-sleeved shirt at blue na pantalon. Naglalakad ito patungo sa elevator habang merong daladalang dalawang black bag, isang maliit sa kanyang kaliwang kamay, at isang mas malaki sa kanyang kanang kamay. Napansin ni Officer Kamau na ang maliit na bag ay kamukha ng dala ni Deka, mula sa Quick Mart noong October 29. Nakita rin na sinusuri ng nasasakdal ang mga bag habang naghihintay siya sa elevator. Muling formal na binuksan ang high-profile murder case, laban kay Hashim Dagan Muhammad ng Milimani Law Courts. Ito ay nagdulot ng shockwave sa Somalian community, matapos mag-present ang prosecution team ng mga bagong CCTV evidence na galing sa Directorate of Criminal Investigations, na nagpapakita ng pagdakip ng nasasakdal sa kanyang mga biktima, bago nila harapin ang karumal-dumal nilang katapusan. Ang lalaki ay nananatili pa rin sa custody ng mga pulis, sa panahon na ang kwentong ito ay na-upload sa ating channel. Sinasabing sa tindi ng mga evidence, ito ay mapapatunayang guilty sa mga kasong sinampa dito. Kahit na sinasabi ng mga opisyal na ang kanyang motibo ay hindi malinaw, ang prosecution's presentation ng kanyang systematic abduction footage ay nagmumungkahi na ang mga krimen ay premeditated. Nag-request din ang representative ng pamilya ng mga biktima na imbestigahan ang kaso isa-isa para malaman kung ito ay potensyal na kagagawa ng isang serial killer. Layunin ng mga paglilitis na malaman ang mga galaw ni Hashim, ang kanyang mga kaugnayan sa mga biktima, at ang precise circumstances na nag-lead sa kanilang pagkamatay. Ang mga kasong ito ay nagha-highlight ng mga ongoing concerns sa kaligtasan ng mga kababaihan sa surrounding neighborhoods ng Nairobi at sa mga complexities of justice sa mga kasong kinasasangkutan ng mga transnational communities. Ang Somali community sa Eastleigh at mga karatig na lugar ay labis na naalarma sa mga krimeng ito. Ang desisyon ng korte na tanggapin ang mga CCTV evidence ay itinuturing na isang mahalagang hakbang sa isang kaso na lubos na umaasa sa mga forensic at technological investigation. Inaasahang rerepasuhin ng korte ang karagdagang ebidensya tungkol sa defendant's travel history sa lungsod at sa umano'y pakikipag-ugnayan nito sa mga biktima. Parehong ang prosecution at ang mga kinatawan ng pamilya ay itinutulak ang meticulous examination na mas magbibigay diin sa severe nature ng mga krimen. Ang paglilitis ay hindi lamang kumakatawan sa paghahangad ng katarungan para sa 4 na babae at sa kanilang mga nagdadalamhating pamilya, ito rin ay nagsisilbing pagsubok sa kapasidad ng judicial system na hawakan ang mga complex at media-sensitive cases na may cross-border dimensions.
Ang magiging outcome ay malapit na babantayan ng human rights observers at Somalian community sa Kenya na naghahangad ng parehong closure at katiyakan ng kanilang kaligtasan. Ang court's final ruling na tanggapin ang mga bagong ebidensya ay malamang na maging isang pivotal moment sa tragic narrative na ito.